Kanya-kanyang kabit na ng tarpaulin ang mga kandidato sa unang araw ng campaign period para sa BSKE. Nagbabala naman ng COMELEC na papaklasin nila ang campaign posters na wala sa tamang sukat at wala sa tamang lugar. Nasa sentro ng balita si Patrick De Jesus live. Audrey, umarangkada na ang pagsisimula ng campaign period para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023. Kahit maulan ang panahon ngayong araw ay maagang nagbahay-bahay ang ilan sa mga tumatakbong kandidato. Nagkabit na rin ang poster mga ito sa tulong ng kanilang mga supporter. 10 araw tatagal ang campaign period, Audrey, o hanggang October 28. 2 araw yan bago ang mismong eleksyon. Nagpaalala naman ang COMELEC na mahigpit nilang tututukan ang pangampanya ng mga kandidato para matiyak na sumusunod sila sa itinakdang regulasyon. Kapag kayo po ay nahulihan namin na lumalabag sa campaign rules, mauwi po ito sa pagsasampa namin ng kaso na petition for disqualification at pati na rin po ang election offense na isang criminal case po. Mahigpit din ang babala ng COMELEC laban sa vote buying. Babaklasin naman ang mga campaign poster na wala sa common area o hindi sumusunod sa tamang sukat. 42,000 na posisyon ang paglalaban-labanan sa pagkapunong barangay, habang 294,000 sa pagkakagawad. Ganito rin ang bilang sa SK chairman at members. Paigtingin naman ng Philippine National Police sa mga election checkpoint kasabay ng campaign period at habang mas papalapit ang eleksyon. Maximum tolerance ang ipatutupad ng PNP sa implementasyon ng campaign rules at election rules. Kung may mga maoobserbahan po silang mga illegal campaigning po on the part of the mga candidates po, ang instruction po doon ay i-document po at ipagbigay alam po sa COMELEC. Ang COMELEC through their local election officers po ang may karapatan po para mag-send po ng notice doon po sa mga kandidatong mag-violate po doon sa mga campaign election guidelines po. At once sila po ay mapapadalahan po ng notice, ay susunod po doon yung pag-i-issue po ng show cause order. Basta on the part of the PNP po, being one of the deputized agency po ng COMELEC po, ay tutulong po tayo sa COMELEC para i-enforce po yung mga ipinalabas po nilang guidelines and resolution pertaining po dito po sa mga tinatawag po nating mga election offenses po. Nakahanda namang magbigay ng seguridad ang PNP, pero limitado lamang ito sa ruta at venue ng kampanya para mapanatili ang kaayusan at hindi sa partikular na kandidato. Pagka mga ganito pong mga campaign sorties po ay hindi po pwedeng sumama po ang PNP dahil alam po natin we should be a non-partisan entity po. However, may mga cases po na kung sakasakaling hihilingin po ng sino man pong kandidato na sila ay masecure because there are perceived threats against their life, then they have to course through their request pa rin po sa COMELEC. Audrey, 187,000 na kapulisan ang ide-deploy para nga sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Samantala, umabot naman na sa 18 ang validated na insidente ng election-related incidents o ERIs. 12 dito, Audrey, ay shooting incidents. 2 yung kidnapping, isang grave threat, isang indiscriminate firing, isang paglabag sa gun ban, at isang police operation na nagresulta sa armed encounter. Naitala ang mga ERI na ito sa Region 4A Calabarzon, Bicol Region, Bangsamoro, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Ilocos Region at Zamboanga. Audrey. Okay, Patrick, sa panayam ko kanina sa COMELEC, sinabing malakas ang ebidensya doon sa mga kandidato o yung aspirants na nabigyan na ng show cause order. Sasabak pa rin ba sila sa kampanya? Audrey, ibig sabihin nga ng pagbibigay ng show cause order ay pinagpapaliwanag itong mga kandidato na ito. So, pwede pa rin silang mangampanya hanggat wala namang inihain na disqualification case laban sa kanila. Ito nga show cause order, Audrey, na inisyu ng COMELEC ay nagbunga sa premature campaigning o yung pangampanya bago pa man magsimula yung election period. Audrey. Maraming salamat, Patrick De Jesus.